Karaniwan kapag binabanggit ang mga descendants ni Adan at Eva, ang unang naiisip ng mga tao ay ang kwento ni Cain at Abel. Gayunpaman madalas marami ang nakakalimot sa iba pang mga ulat sa Biblia na naglalarawan sa iba pang mga anak na lalaki at anak na babae ni Adan at Eva. Sa video na ito itutuon ko ang aking pansin partikular sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Sino ang mga anak na babae na ito? Ilan sa kanila ang umiiral? Gamit ang mga mapagkukunan tulad ng Aklat ng Jubilees, ang banal na Biblia at mga sinaunang tradisyon ay aking gagalugarin at tatalakayin ang kasaysayan ng mga anak na babae ni Adan. Kaya kung ang paksang ito ay nakapukaw ng iyong interes ay huwag mag-atubiling mag-like at mag-iwan ng komento. Sundan niyo ako para sa karagdagang content na ito, ang untold story ng mga anak na babae ni Adan at Eva. Isang paksang bihirang talakayin, madalas na hindi pinapansin ng mga theologians, mga iskolar ng Biblia, at maging ng mga interesado sa banal na kasulatan ay ang misteryong bumabalot sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Karaniwan, ang mga nagbabasa ng Biblia ay nakatuon lamang sa mas kilalang mga anak ni Adan at Eva na sina Cain ang panganay at Abel ang pangalawa. Gayunpaman madalas nilang nakakalimutan na sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak na babae. Ang teksto sa Biblia na sa Genesis, Kabanata 5 versikulo 4 at 5 ay naghahayag ng nakakaintrigang impormasyon tungkol sa mga anak na babae ni Adan. Binanggit sa teksto na pagkatapos maipanganak si Seth, nabuhay si Adan ng 800 taon kung saan nagkaanak siya ng mga lalaki at babae. Ang Biblia ay hindi nagbigay ng mga pangalan ng mga anak na babae ni Adan at Eva, ngunit may ibang mga teksto mula sa sinaunang mga tradisyon ng mga Hudyo na tumutukoy sa ilan sa kanilang mga pangalan. Batay sa Aklat ng Jubilees, babanggitin ko ang mga pangalan ng ilan sa mga anak na babae ni Adan at Eva ayon sa mga sinaunang tradisyong Hudyo na nag-aalok ng mga pananaw sa mga less explored figures na mga ito. Para sa mga hindi pamilyar, ang Aklat ng Jubilees ay kilala rin bilang maliit na Genesis dahil sa koneksyon nito sa salitang Jubilee na nangangahulugang kagalakan. Ito ay bahagi ng apokripa ng Lumang Tipan at nagsasalaysay ng paglikha ng mundo. Ang pagbuo ni Adan at Eva pagkatapos ng pagbagsak nila ay nagkukwento ng iba't ibang mga karakter sa Lumang Tipan pangunahin mula sa ang Aklat ng Genesis. Bagamat hindi ito isang kamakailang teksto, ang pinakalumang manuskrito kung saan mayroon tayong access ay nagsimula noong humigit kumulang 700 BC. Gayunpaman ang manuskrito na ito ay isang kopya ng isang mas lumang gawain. Iniuugnay ng ilang iskolar ang Aklat ng Jubileo sa Aklat ng mga Kronika na nagmumungkahi na maaaring ang eskriba na si Ezra ang sumulat ng teksto. Gayunpaman, sinasabi ng Aklat ng Jubilees na ang tunay na may akda nito ay si Moises na nakatanggap ng paghahayag mula sa isang anghel sa bundok ng Horeb. Kapansin-pansin na binanggit ng Biblia na si Moises ay gumugol ng 40 araw at 40 gabi sa bundok Horeb nang hindi kumakain o umiinom ng tubig sa presensya ng Diyos. Sa kasaysayan dahil sa kalumaan ng teksto, hindi natin maaaring iwaksi ang posibilidad na si Moses ang aktwal na may akda. Ang Aklat ng Jubilees ay nagtatamasa ng makabuluhang presensya sa kultura ng mga Israelita na may ilang mga kopya na ipinamahagi sa mga tao. Bukod pa rito ay binanggit nito ang isa pang misteryosong apokripal na aklat na The Book of Enoch na malawak na kilala sa mga sinaunang Kristiyano at naging bahagi pa nga ng biblikal na kanon na ginamit nila. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng hindi pagwawalang bahala sa Aklat ng Jubileo dahil naglalaman ito ng mga pangyayari na naaayon sa mga kwento ng Biblia. At ngayon ay bumalik tayo kina Adan at Eva. Ayon sa iba't ibang sinaunang Semitic Abrahamic na tradisyon, ang unang anak na babae ni Adan at Eva ay pinangalan ng Avan. Si Avan na sa Phoenician Hebrew ay nagdadala ng kahulugang lakas.
Siya sa makatuwid ay asawa at kapatid ni Cain na isa ring anak nina Adan at Eva. Ayon sa aklat ng Jubilees, siya ay nanganak kay Cain at isa sa mga batang iyon ay pinangalan ng Enoch. Ang pagtatayo ng isang lungsod na ipinangalan sa kanyang anak ay binanggit sa Biblia bilang isa sa mga nagawa ni Cain matapos siyang mapalayas dahil sa pagpatay kay Abel. Ang lungsod ay tinawag na Enoch bilang parangal sa kanyang anak. Ang pangalang Avan ay binanggit sa aklat ng Jubilees at sa iba pang mga tekstong Abrahamiko. Gayunpaman, ilan sa mga tekstong ito tulad ng kuweba ng mga kayamanan, siya ay tinatawag na Kelima. Kaya si Kelima ay asawa ni Cain at ang unang anak na babae ni Adan at Eva ayon sa mga tradisyong ito. Ayon sa ilang sinaunang Semitic na tradisyon, ang pangalawang anak na babae ni Adan at Eva ay si Azura. Si Azura ay asawa ni Seth na pangatlong anak ni Adan at Eva na isinilang pagkamatay ni Abel. Ang pangalang Seth ay may mga pinagmulang etimologiko sa Hebreo at ang kahulugan nito ay maaaring nauugnay sa ideya ng kabayaran o pagpapalit. Ito ay may kaugnayan dahil pagkatapos ng pagpatay kay Abel ng kanyang kapatid na si Cain, si Seth ay itinuturing ni Adan at Eva bilang isang kahalili ng banal na kabayaran para sa pagkawala ni Abel. Siya ay nakikita bilang isang matuwid at banal na descendant, at ito ay sa kanyang angkan na ang biblikal na salaysay ay nagmumungkahi na ang sangkatauhan ay patuloy na sumasamba sa Diyos. Higit pa rito, ang angkan ni Seth ay mahalaga sa Biblia dahil ito ay humantong kay Noah na may mahalagang papel sa kwento ng baha at ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya si Seth at ang kanyang asawang si Azura ay konektado sa genealogical chain na nag-uugnay sa paglikha ng sangkatauhan sa mga susunod na kaganapan at mahahalagang bilang sa Judeo-Christian na tradisyon. Ang aklat ng Jubilees ay naglalahad ng napaka-interesadong detalye sa pamamagitan ng paghahayag na si Azura sa una ay asawa ni Abel at naging balo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pagkaraang tumanda si Seth ay pinakasalan niya si Azura. At mula sa kanilang pagsasama, ang lahi ni Seth at si Seth mismo nagmula ang unang patriarka sa lahi nito. Ipinaalam sa atin ng aklat ng Jubilees na si Azura ay isinilang noong ika-6 na linggo ng ika-4 na jubileo at pinakasalan ang kanyang kapatid na si Seth noong ika-5 linggo ng ika-5 jubileo. Sa ika-4 na taon ng ika-6 na linggo nanganak siya ng isang lalaki at pinangalanan itong Enos. Kasunod nito, nang lumaki si Enos ay nagpakasal siya sa ika-3 linggo ng ika-7 jubileo kay Gnom na kanyang kapatid na babae at anak din ni Seth at Azura. Si Enos ay isa sa mga anak ni Seth at Azura at kilala sa kanyang banal na pinagmulan at debosyon sa pagsamba sa Diyos. Ang pangunahing referensya kay Enos sa Biblia ay nasa Genesis 5 talata 6 hanggang 11 na naglalarawan sa kanyang angkan tulad ng sumusunod. Nabuhay si Seth ng 105 taon at siya ay nagkaanak. Pagkatapos niyang magkaanak si Seth ay nabuhay pa ng 807 taon at nagkaanak ng mga lalaki, mga babae. Sa kabuuan, nabuhay si Seth ng 912 taon at siya ay namatay. Nabuhay si Enos ng 70 taon at naging anak si Cainan. Pagkatapos may panganak si Cainan, nabuhay si Enos ng 815 taon at nagkaanak ng mga anak na lalaki at babae. Sa kabuuan ay nabuhay si Enos ng 905 taon at siya ay namatay. Ang pangunahing katangian na iniuugnay kay Enos ay ang kanyang pagsasagawa ng panalangin at ang pagpapahiwatig ng pangalan ng Diyos. Ang sumusunod na talata sa Genesis 4 talata 26 ang nagsasabi na sa oras na iyon ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Iminumungkahi ng talatang ito na si Enos ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng pagsamba at debosyon sa Diyos sa kanyang panahon, na nagmarka ng panahon ng espiritual at relihiyosong paghahanap sa mga descendants ni Seth.
Kaya ayon sa sinaunang aklat ng Jubilees at Semitic Jewish na tradisyon, pinakasalan ni Cain ang kanyang kapatid na babae na si Avan at ito ang pinagmulan ng angkan ni Cain. Sa kabilang banda, pinakasalan ni Seth ang kanyang kapatid na si Azura at nagbunga ng angkan ni Seth. Marahil ay iniisip mo kung gaano karaming mga anak na lalaki at babae ang mayroon sina Adan at Eva. Ipinahihiwatig ng teksto sa Biblia na nagkaroon sila ng maraming mga anak na lalaki at babae, lalo na kung isasaalang-alang natin na si Adan ay nabuhay ng higit sa 800. Sa katunayan, sina Adan at Eva ang pinaka-fertile na tao sa kanilang panahon. Kaya nga ayon sa mga sinaunang tradisyon na ito, sila ay nagkaroon ng daan-daan at daan-daang anak na lalaki at babae sa buong buhay nila. Sa modernong panahon, ayon sa Guinness World Records, ang babaeng may hawak ng record para sa pinakamataas na bilang ng mga anak sa kasaysayan ng sangkatauhan ay si Valentina Vasilyev. Siya ay naiulat na namatay sa edad na 76 na nag-iwan ng 69 na nakaligtas na mga anak at may 2 lamang na namatay sa murang edad. Gayunpaman, ang gusto kong bigyang diin ay nalampasan ni Eva ang lahat ng kababaihang ito sa pagka-fertile dahil siya ay itinuturing na pinaka-fertile na babae sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya kung ang isang babae ngayon o kahit 100 taon na ang nakararaan ay may kakayahang manganak ng humigit kumulang 69 na mga anak, maiisip na lang natin kung ano ang kanyang naabot habang nabubuhay pa siya ng mas matagal na umabot sa kahangahangang edad na 900 taon ayon sa salaysay ng Biblia. Saka ayon sa mga tradisyon, si Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak na tinatayang nasa 70 o higit pa ayon sa ilang mga haka-haka. Kung isasaalang-alang ang kanilang lakas sa kalusugan at fertility. Pati na rin ang konteksto ng panahon na pinapaboran ang pag-aanak, posible silang magkaroon ng daan-daang anak na lalaki at babae. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 6 sa unang talata, binanggit na bilang ang mga descendants ni Adan ay dumami sa lupa, ay maraming magagandang anak na babae ang ipinanganak. Ang isang hindi gaanong nabanggit na pag-usisa ay ang parehong mga anak na lalaki at babae ni Adan at Eva ay nagkaroon ng kanilang sariling etnikong pinagmulan dahil sina Adan at Eva ay orihinal na magkahalong lahi. Ang pag-aaral ng mitochondrial DNA na kilala bilang mitochondrial Eve ay nagpapatibay sa ideyang ito na nagpapahiwatig na ang lahat ng sangkatauhan ay nagbabahagi ng karaniwang ninuno sa kabila ng pagkakaiba-iba ng etniko at lahi na nakikita natin sa mundo ngayon. Sa makatuwid ang mitochondrial genetic na pag-aaral ay nagsiwalat na ang lahat ng mga tao ay nagmula sa parehong babae na nag-aambag sa kayamanan ng pagkakaiba-iba ng etniko at lahi sa ating mundo na lahat ay nagbabahagi ng isang karaniwang koneksyon sa ating mga ninuno. Kaya alam nyo na ang kwento ng mga anak na babae ni Adan at Eva. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng iyong mga komento. At pwede kayong magmungkahi ng mga bagong paksa o karakter mula sa mga banal na kasulatan na gusto nyong makita sa isang video.